Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Evening. So before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas at yung mga taga-ibang dimensyon na taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Okay guys, so ito na naman po, mag-upload na naman po ako ng panibagong kwentong kababalaghan. This time, meron po tayong kwentong kula, may kwentong pong parang engkanto, meron din pong kwentong multo. Okay, so samot-saring mga kwento. At then, of course, meron din pong kwentong aswang. So, hindi ko na po patatagalin tong introduction na to. So, sit back, relax, and enjoy. Bye-bye! Discussion tayo after the stories. Ang kwento ko ay tungkol sa isang kaganapan na nangyari nung ako'y bata pa. Nangyari ito nung 10 taong gulang pa lamang ako. May isa akong kalaro na halos sabay na kaming lumaki. Sa madaling salita, kababata ko siya. Halos araw-araw kaming naglalaro, sabay naliligo. Di pa gaanong uso yung gripo noon na, alam niyo ba yung poso? At sabay din kami kung papasok sa school. May time na pupunta siya sa bahay namin at minsan naman ako yung pumupunta sa bahay nila upang makipaglaro. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Bingo. Isang araw, pumunta ako sa bahay nila Bingo para makipaglaro sa kanya. Nung araw na yun, umalis sila mama at iniwanan niya ako ng pera para pambili ko daw ng aking makakain. 10 piso yung iniwan niya sa akin. Para sa akin, malaking mahalaga na yun dahil nga matagal na itong naganap. Pero bago ako makapunta kila Bingo, nabawasan na yung daladala kong pera na 10. Bumili kasi ako ng chikalis at saka yung lechong manok na chichirya. Ewan ko kung naabutan nyo pa yun. Kaya 5 piso na lang yung natitira kong pera. Pagkatapos kong bumili, niligay ko yung 5 pisong barya ko dun sa aking bulsa. Medyo bababaw lang naman yun at hindi kalaliman yung aking bulsa. Fast forward, nasa bahay na nila Bingo ako. Laro-laro lang kami ng kung ano-ano. May mga text, holen at mga salagubang. Nagpagulong-gulong ako dun sa carpet nila hanggang sa napansin ko na nahulog ko yung 5 piso ko sa aking bulsa. Akma ko sanang kukuhanin yung pera ko nang bigla nagsalita si Bingo ng, "Akin yan!" Pero ang sabi ko, sa akin yun at nahulog ko lamang. Nagpamulit siya sa kanya daw yun at kanina pa daw niya daladala yun at nilapagyalan daw saglit. Siyempre, ay nainis na ako at ang sabi ko naman, akin yung 5 piso kasi sukli ko nga yun sa 10 piso ko kanina. Ayun na nga, nagtatalo na kami dahil nga akin naman talaga yun. Gago ba siya? Kinapa ko pa yung bulsa ko at wala nga doon yung 5 piso ko. Di pa siya nakontento. Inagaw niya sa akin 5 piso sa aking kamay. Bad trip talaga ako kaya ang ginawa ko, nakipagagawan din ako at di ko sinasadyang nasapo ko siya dahil sa aking sobrang inis. Ayun, umiiyak siyang pumunta sa mama niya at nagsumbong na nga siya. Ang sabi niya, kinuha ko daw yung kanyang pera. Sumagot naman ako na akin nga yun. Sukli ko yung mula dun sa 10 piso na binigay sa akin ng mama ko. Ang ginawa naman ng mama ni Bingo, pinauwi niya ako at alam kong galit siya sa akin. Kaya simula nung away na yun, hindi na ako pumupunta sa kanila. Kasi nagpakilala itong si Bingo ng tunay niyang masamang ugali. Para lang sa 5 piso. One time, nag-away ako dun sa bahay nila. Hindi ko na alam yung dahilan kung bakit ako napapunta doon, pero hindi naman si Bingo yung aking sadya. Nakita ako ng mama ni Bingo at nagtanong ito sa akin. Kid, wala bang sa'yong nasakit? Tanong niya na medyo nagtataka yung itsura. Sumagot naman ako na wala at sabay umalis na kaagad kasi nga masama pa rin yung loob ko sa kanila. Yung nanay naman ni Bingo, nakatitig lang sa akin hanggang sa mawala na ako sa paningin niya.
Lumipas pa ang ilang mga araw. Nagkasabay kami bumili sa tindahan ng nanay ulit ni Bingo. Tawagin na lang natin siya na Aling Lerma para mas madali. Si Aling Lerma yung nauna na bumili. Sunod naman ako. Nagtanong na naman siya sa akin. O kid, wala ka pa rin bang nararamdaman? Bagamat nagulat, sumagot na lang ako. Ang sabi ko, ay, meron po. Medyo may ubo ako eh. Sabi po ng mama ko, kaya daw po ako inuubo kasi lagi daw ako nagpapatuyo ng pawis sa likod. Di pa siya doon natapos. Nagtanong ulit. Yun lang ba? Hindi ba sumasakit yung tiyan mo? Yung parang lumulobo? O kahit anong parte ng katawan mo? Usisa ulit ni Aling Lerma. Hindi naman po. Bakit po? Nagtataka na talaga na tanong ko. Imbis na sumagot, agad siyang umalis at naiwang blanco ako sa kanyang mga tanong. Hindi ko naman malaman kung bakit siya tanong na tanong kung may sumasakit sa akin. Naisip ko na baka concerned lang. Kinaumagahan, nakita ko si Mama pati si Aling Lerma na nag-uusap. Biglang napatingin sa akin si Aling Lerma at inalis sa kaagad ang tingin. Nag-usap sila ng mama ko at nagtatawanan sila. Fast forward. Kinagabihan, biglang sumakit yung katawan ng mama ko. Bigla siyang nilagnat. Yung papa ko naman, todo asikaso kay mama. Ako naman nakabantay lang. Ang sabi ng mama ko, sumasakit daw yung kanyang tiyan. Biglang naalala ko yung mga sinasabi ng nanay ni Bingo at naalala ko bigla yung mga tanong niya. Pero binaliwala ko lamang ito. Hanggang sa 3 araw nang may nararamdaman si Mama, kaya pina-check up na namin siya sa doktor. Kaso, wala naman daw problema, kaya niresitahan siya ng gamot na pain reliever para sa tiyan. Halos 1 linggo na, ganun pa rin. Walang pagbabago kay Mama at lalo pang lumalala. Kaya naisip na ni Papa na ipagamot na sa albularyo itong si Mama. Pagkagamot kay Mama, nagtanong kaagad sa kanya yung manggagamot. May nakaaway ka bang babae? Sabi ng manggagamot. Sumagot naman yung mama ko na wala siyang nakakaaway. Sagot sa kanya ng manggagamot. May kumukulam sa'yo na di naman gaano bihasa sa pangungulam. Agad na pumasok sa isipan ko yung mga tanong ng nanay ni Bingo sa akin. Ang sabi kasi ng manggagamot, isang babae daw na may galit daw ang gumawa nito kay Mama o isa sa mga miyembro ng pamilya namin. Gumaganti ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng sakit. Napagaling naman si Mama at binigyan ng pangontra, pero may mga katanungan pa rin ako sa aking isipan. Bakit gano'n na lang yung mga tanong sa akin ng nanay ng aking kababata? Sino yung kumukulam kay Mama? At bakit si Mama pa? P.S. Alam kong masama yung gumanti. Pero ibang usapan na kung idadamay nila yung pamilya ko sa mga binabalak nila. Dahil hindi talaga ako magdadalawang isip na gumanti sa kanila at pahirapan din sila, kagaya ng ginagawa nila. Mas dodoblehin ko pa nga yung pagpapahirap sa kanila. Pahihirapan ko muna sila bago sila mamatay. Nais ko lang ibahagi yung aking karanasan sa eskwelahan kung saan ako nag-aaral. Grade 8 na ako at simula grade 7, dito na ako pinag-aral ng aking mga magulang. Katabing-katabi lang ng simbahan yung paaralan namin. Meron pang handaan sa lobby ng paaralan namin papunta dun sa kumbento ng simbahan na katabi nito. Sa madaling paglalarawan, nag-aaral ako sa isang katolikong paaralan. Dito rin nag-aaral yung tatay, lola, at tita ko. Meron akong kaklase na anak ng mismong advisor namin nung grade 7 ako. Meron din siyang ate na higher grade noong mga panahon na iyon. Nakukwento-kwento niya na sabi daw sa kanya ng tito at tita niya na sa paaralan din namin nag-aral. Meron daw isang batang lalaki sa science laboratory ng school namin at nagmumulto ito. Madalas na nagpapakita ito tuwing hapon
at tila ba parang gustong makipaglaro. Dahil nga bago lang ako nun sa school na yon, napag-isyon na namin na pumunta dun sa science laboratory, dala na lang ng curiosity. Sabi pa nila, mas nagpapakita o nagpaparamdam daw yung batang yun kung dun ka sa spiral na hagdan dadaan. At ayun na nga, nagpunta kami sa science lab at dun kami dumaan sa spiral ng mga bandang 2:30 PM ng hapon. Recess namin ng mga panahon na yon dahil may 2 recess kami sa isang araw. Sa umaga, 9:30 AM at sa hapon naman ay 2:30 PM. Ilang araw na rin kami napapadaan sa science lab na yon dahil mahilig naman talaga kami maglakad-lakad ng aking mga kaibigan. Hindi rin naman kasi ganong kalakihan yung eskwelahan namin. Pero nung araw na yon, kagaya ng ginagawa namin magkakaibigan, pumunta ulit kami dun sa spiral na pataas dun sa science lab. Lagi nakasarado at nakalak yung 2 pinto nito. Taklog din ng mga kortina yung mga bintana. Pero kung sisilipin mo, napaka-open naman ng lugar dahil halos kalahati ng silid na yun ay bintana. Pansamantala itong sinara at hindi pinapagamit dahil na rin sa pandemic na nagdaan. Pagkakabang namin sa huling baitang ng hagdan, makikita mo kaagad yung unang pinto ng science lab. Dumaan lang naman kami doon at sabi ko, parang wala naman akong bigat o takot na nararamdaman sa halos 3 araw namin na pabalik-balik doon sa lugar na iyon. Ngunit nung nasa tapat na kami ng unang pintuan, bigla na lamang itong kumalampag na para pa may tumulak nito mula sa kabilang bahagi. Kakukunti lang naman yung mga tao sa lugar na iyon kaya't rinig na rinig namin magkakaibigan yung kalabog na nagmula doon sa pinto. Sa sobrang takot namin dahil na rin sa narinig namin mga kwento-kwento, hindi na kami nagtubiling tumakbo. Hindi namin alam kung hangin lang ba yun dahil masyado namang napakalakas ng hangin para maitulak yung pintuang nakapadlak. Wala namang hinangin ni isa sa mga kortina ng mga bintana ng science lab. Hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin yung mga kwento-kwento tungkol doon. Mas pinaniwalaan ng ilan dahil ang kinatatayuan daw ng aming paaralan ay naging sementeryo para sa mga namatay nung panahon sinakop tayo ng mga Hapon. Taga Bacoor, Cavite talaga ako, pero dahil sa financial problems, napagdesisyonan ng aking mga magulang na doon muna ako sa tita ko na sister ng papa ko doon sa Bicol. Sila na muna yung magpapaaral sa akin, pero tutulong-tulong ako sa bahay nila. Second year high school pa lamang ako noon. Yung bahay ni tita, malayo sa Kabihasnan, nasa baryo pa kami. Pero kahit ganun pa man, maganda naman dun sa baryo namin, pero iba yung usapan tuwing sasapit yung gabi. Sa buong buhay ko, doon lang ako nakaramdam ng mga hindi may paliwanag na bagay-bagay. Kagaya na lang ng mga yapak sa aming kahoy na hagdan. Yung biglang pagpupumiglas ng mga manok sa kani-kanilang mga kulungan kahit hating gabi na. Pilit ko itong sinasabi sa papa ko kasi natatakot ako at gusto ko nang umuwi. Pero sabi lagi ni papa, hindi totoo yung mga ganun. Basta magdasal lang daw kami palagi at huwag magpapakain sa takot. Hanggang sa na-curious ako, kasi ako yung tipong gusto kong malaman kung may katotohanan ba yung mga sabi-sabi nila. Minsan, pumunta pa nga ako sa dilim at iniisip ko sa sarili ko na sana magbigay sila na kahit isang sign man lang kung sila ba'y totoo, pero wala. Kaya tinanong ko na lang yung biyenan ng tita ko. Doon din kasi nakatira sa bahay nila tita ito at medyo nakaklose ko na. Nagkwento siya sa akin. Ayon sa kanya, nung bata pa lang daw si Tito, yung anak niya na napangasawa nga ni tita, bandang 8 PM, inutusan niya na patunugin yung batingaw sa paaralan kasi meron meeting. Oo, uso pa sa baryo namin yung batingaw. Pumunta nga si Tito sa batingaw na nakasabit sa isang malaking puno. Doon daw, meron siyang napansin na malaking taong nakaupo sa sanga malapit dun sa batingaw. Nung una,
Natawa lang daw siya kasi akala niya kung sino lang yun na nakikipag-unahan sa kanya. Pero nung natapos yun ng patunogin yung batingaw, nagtataka siya kung bakit hindi pa rin ito bumababa. "Hoy, bumaba ka na nga dyan!" sabi ni Tito sabay hila sa paa nito. Lumingon naman sa kanya yung tao. Hindi na siya nakaimik. Tumakbo na lang siya bigla pauwi na kanilang bahay. Nadatingan siya ni Lolo, yung tatay ni Tito, na namumutla. Tinanong naman siya nito kung bakit. Matapos uminom ng tubig, saka na ikwento ni Tito na sa tingin niya daw, nakakita siya ng kapre. Dahil puno daw ng buhok yung mga binti nito, matigas yung paa at may kahabaan yung uso. Kinumpuran ako si Tito tungkol doon. Natawa naman siya pero umamin siya na totoo nga yun. Nakaramdam na talaga ako ng takot. Isang gabi, sinamahan ko yung mga nagbakasyong kumpinsan na matulog dun sa kubo. Medyo malaki rin tong kubong to. Pero sa tagal na hindi nagagamit, butas-butas na yung mga kawayan. Nakatulog pa rin naman kami kaagad. Pero dahil mababaw lang talaga yung tulog ko, nagising ako sa tunog ng uwak. Nagtaka naman ako kasi wala naman uwak na tumutunog sa kalagitnaan ng gabi. Mahina lang yung tunog na yun, pero parang may mali. Narinig ko na lang na nagsisigaw na yung tito ko na para bang naghahamon ng away. Lumabas ka dyan! Halika dito! Tatagayin kita! Nabulawag kami noon. Iyak din kasi ng iyak yung sanggol na anak ni tito. Kinaumagahan, usap-usapan yun. Wakwak daw yung may gawa. Nung dinala sa magagamot yung sanggol, meron something na ginawa sa itlog tapos binasag sa platito. Doon ako unang nakakita na kusang gumuhit yung itlog pero hindi ko alam kung ano yun. Sabi naman ng magagamot, nasa alugbati daw na malapit sa kubo yung wakwak, nagmamasid. Nung tininan ko yung kubo, nasa bandang gilid ko lang pala yung alugbati at kawayan lang yung pagitan namin. Swerte ko naman at walang butas yung kawayan. Tumayo talaga yung mga balahibo ko noon dahil may narinig din ako na kung anong tunog ng wakwak na mahina. Ibig sabihin kasi kapag mahina, malapit ito sa'yo and vice versa naman kung malakas. Shit! Sabi ko sa mga pinsan ko, sumiksik na lang sila sa amin dahil hindi ko na sila masasamahan. Marami pa akong dahilan para maniwala. Tulad na lang ng dumayo kami sa kabilang baryo upang makipiesta. Gabi noon, nang may narinig na naman kaming tunog ng uwak, tapos biglang sumigaw yung may-ari ng tinutuluyan namin. Hoy! Tangina ka! Makikipesta ka din? Bumalik ka dito bukas! Bibigyan kita ng kaldereta! Kinaumagahan noon, may pumunta ngang matanda. Nasa na daw yung kaldereta niya. Marami nang case sa amin na ganun, na minsan nauuwi pa nga sa baranggayan. Pero wala naman actual na nakakakita. Walang proof. Pero kahit hindi pa ako nakakakita mismo, naniniwala ako na meron talaga. Kaya ngayon, nagsisisilo tuloy ako na naging curious pa ako sa mga bagay na yan. Mamaya, sa kakahanap ko ng sign, hindi ko alam, baka nasa balikat ko na pala sila. Okay, ayan. So, maraming salamat sa pakikinig ng ating mga stories para sa araw na ito. So, let's go ahead and discuss the story. So, ang unang kwento ay tungkol nga po dun sa kanya pong kababata na for some reason, okay, nagpakilala nga po sa halagang 5 piso. Pero guys, ito po kasing 5 pisong ito, sabi nga po noong sender ay matagal na panahon na ito naganap. So, siguro yung 5 piso nun, ang worth siguro nun is mga 50 pesos. Pero still, by God, ano ba naman yan? Okay, obviously, ito sigurong si Bingo, okay, yung kaibigan niya, ay baka, ewan ko, sigurong yun ang ugali niya, parang swapang o ewan ko naman. So, balak niya pang parang, in term, this is dugasin o yung para bang iskam yung kanyang sariling kaibigan na ayaw niya nang ibigay. Parang inaangkin niya yung parang 5 piso na alam naman niya na hindi naman talaga sa kanya galing. So,
ewan ko, ano ba to, may pagka-bully din siguro to. Pero parang siguro, meron na mga ganitong tendencies tong kaibigan niya na ngayon lang yung talaga siguro niya napansin. Okay? Kasi nga, grabe naman yun, 5 piso, my God. Naintindihan, actually, kahit anong pamahalaga, kahit pa sabihin natin na parang 1,000 yun, o ano, diba? Ano ba yun? Yung para bang, alam mo naman na hindi sa'yo yun, perang yun, inaangkin mo. Pero, anyway, so, nang nakakapagtaka lang doon, itong naman nanay niya, okay, na ganun lang, napakaliit na bahay, literal na away bata, okay, pinapatulan, nakikisawsaw siya. So, dapat nga pinagsabihan na lang niya yung anak niya, o kung talaga na-hurt siya para dun sa anak niya, okay, na parang, okay, iwasan mo na lang itong si kid, yung sender, ganyan. Huwag mo na lang kaibiganin kung hindi na kayo magkasundo or what. Pero, kung ano pa man, okay, hindi siya dapat umabot sa tipong kukulamin mo na yung bata. Bata, guys, hindi to mga teenager, hindi to parang mga adults na parang mga bata lang to na nag-away dahil lang sa 5 piso. At papaabutin mo pa na bigyan mo ng sakit yung tao, yung bata, papalakihin mo yung tiyan, parang pahihirapan mo. Okay, and then ito na nga, for some reason, dahil hindi niya nga mabiktima tong bata, hindi ko alam kung pwede ba makulam ang bata. Hindi nga ako sure kung pwede pa yun eh. Kasi parang wala pa akong nabalitaan na nakulam na bata. Baka yung mga bata, immune sila sa mga kulam-kulam. Pero yung mga nakakaalam tungkol sa mga kulam-kulam, okay, so please leave your comments down below. Ano po ba? Pwede ba makulam ang bata? Wala kasi ako masyadong naririnig ng mga kwento or nababalitaan tungkol dyan. Ang alam ko mga matatanda definitely, pero bata. Wala pa yata akong batang narinig na nakulam. So anyway, so dahil nga hindi nga nilang magantihan itong si Kid, yung sender, ang tinira yung nanay ni Kid, okay? Na yun ang masama, na wala naman siyang kanalaman, tumali niya nga, hindi nga siguro alam na may ganun palang issue, okay? Tapos siya yung titirahin mo, parang napakasama talaga nung, kaya hindi ko talaga masisisi si Kid na, parang naiisip niya tuloy na gumanti, okay, dahil nga sa kaapihan na nangyari sa kanila, na sila na nga yung agrabyado, sila pa yung inaagawan ng pera, sila pa yung nakulam, okay? At dahil lang sa napakaliit na bagay. Buti sana kung yung mga tipong malalaking bagay na yung mga like for example, yung na nakapatay, yung mga ganun, yung mga napatay yung miyembro ng pamilya mo, na kayo, inagaw yung kayamanan ninyo, yung lupain ninyo na tapos kung baga sobrang seryoso, ito yung 5 piso, my God. Okay guys, diba? Siguro naman lahat kayo nag-agree na parang napakababaw naman po ng dahilan nun. Pero feeling ko yung mga mangkukulam kasi guys, para talagang meron sa kanilang instinct na gusto nilang mangulam, para bang manghihina sila kapag wala silang na biktima ng time na yun. Baka maliit lang na bagay yung hinihingi nilang para ma-justify yung gagawin nila. Para bang, okay, natulak mo ako ng kaunti, kukulamin na kita. Inagaw mo yung kutsara ko, dahil dyan kukulamin kita, ganyan. Baka ganun silang mga tipo, baka naghahanap lang sila ng parang konting justification, and then kapag nakakuha na sila, yun, kukulamin ka na nila kaagad-agad, wala na silang pakailam. Okay, anyway, so let's move on to the next story. Doon naman nga sa second story, regarding nga ito dun sa pagpaparamdam ng isang estudyanteng multo, estudyante I suppose, dun sa school laboratory. Now, nakwento ko na rin to before, or I don't know, nakwento ko na ba? Pero yun nga, nag-aaral din kasi ako sa isang Catholic school, and then itong Catholic school na to, talagang matandang-matandaan na talaga siya. So, St. Joseph's Academy sa Bamboo Organ, Las Piñas. Okay, kung familiar kayo sa Las Piñas, doon ako nag-aral ng high school. First year hanggang sa graduate ako ng 4th year. Okay, high school. Doon. So talagang lumang-lumang school na ito, as in talagang yung mga teachers doon pa nag-aral before, yung mga tatay ng mga kaklase ko doon sila nag-aral, siguro yung mga lola pa nila doon nag-aral, ewan ko. But anyway, so sa tagal ko na nag-stay doon sa school niya, wala talaga ako naramdaman or wala akong na-experience na kahit anong klaseng kababalaghan. Sabi nila meron daw, kasi siguro naman, kasi I think nakatayo na yung school na yun, yung at least yung church, okay, kasi tabi rin siya ng church, kaya sobrang nakaka-relate ako dun sa kwento niya na katabi, kasi ganun nga, para bang annex, makakapasok ka dun sa simbahan, mula doon sa school, parang tagus-tagusan siya, okay. So ayun, wala naman ako naramdaman doon, pero yun nga, hindi naman katulad nito na meron na may kwento-kwento na cemetery daw, wala namang ganong kwento doon sa lugar noon, parang talagang church na siya ever since. Pero ayun, masasabi ko maswerte kayo.
Well, maswerte kayo kung nakaka-experience kayo ng ganitong klaseng mga bagay-bagay, sa mga ghost o yung mga, kasi talaga ako guys, gusto ko talaga maka-experience pero wala talaga akong hindi talaga open yung third eye ko. I'm so sorry. Gustuhin ko bang maka-experience ng nakakatakot ng mga scary experiences para ma-share ko lang dito sa channel natin. Wala akong sariling kwento ko kasi nga hindi naman po talaga ako nakakakita. Never ko namang sinabing nakakakita ako. Talagang wala. Gusto ko nga maka-experience talaga guys ng mga kababalaghan pero wala Sorry talaga. Hindi talaga ako pinalad para magkaroon ng ganyan klaseng experiences. Okay, anyway, regarding naman dun sa pangatlong kwento, ito talaga yung So, nakaka-relate ako dito kasi nga for a period of time, aral din, nagtimera din ako sa Bicol. Pero gano'n na naman, wala rin naman ako na-experience kasi sa tagal kong tumira doon, mga isang taon lang naman. Pero sa tagal kong tumira doon, wala rin ako na-experience na kahit ano. Meron pala, sorry. Let me correct myself. Meron isang pangyayari na may na-experience ako pero baka nga paranoid lang yung pinsan ko noon Kasi guys, nakwento ko na ba to? Just in case, okay. So nangyari nung kasi yung pinsan ko is sila yung parang natira na kasama namin sa bahay tapos nagulat na lang kami, biglang nagsisigaw na meron daw aswang sa taas ng bubong ng bahay namin. And then, ayun, yung kasi may parang samurai kami, o yung katana, ganyan. Okay, may magkukorek naman sa akin. Basta whatever, alam niyo na tinutukoy ko yung sword, okay? Yung mahabang sword nga, katana daw ang tawag doon. Okay, ang ginawa, pinagsasaksak yung bubong. Okay, kasi nga daw meron daw dumapo daw doon sa taas ng bubong namin. And then kinabukasan, yung kapitbahay namin pumunta na parang nangangamusta daw. So, inasum na kaagad niya na yun daw yung aswang. Ewan ko ba doon. Ang masasabi ko lang dyan, okay, so sige, well, naniniwala naman talaga ako, pero ako kasi talaga guys, kailangan ko talaga siguro katulad ako ng sender na I need a sign. Okay, kailangan ko talaga ng sign na talagang totoo. Kailangan makakita talaga ako with my own two eyes. Okay, na talagang yun nga, aswang, nakita ko nag-transform. May kakaiba talaga sa aswang na to. Yung malaking-malaking aso, malaking-malaking kambing, malaking-malaking baboy, na itim, na pulang mata, ganyan. So, medyo kailangan talaga ng ano-ano para talagang mapaniwala ako. Pero, good for you kung naka-experience ka na. At least you lived to tell the tale. Okay, di ba? But anyway, yun lang pong masasabi ko regarding sa mga stories na to. So, leave your comments down below. Okay, so please make sure to like this video. Subscribe na po kayo dito. Again, dito na po tayo sa Spookify. Dito na po tayo sa yung mga kwento po ay galing po sa Spookify Stories, by the way. Okay, nakalimutan kong banggitin pala yun. Okay, so lalagay ko lang yung sa link, sa description, yung link ng Spookify Stories. Okay, anyway, stay fabulous and spooky dolls. Okay, so dito na po kayo makinig, manood ng mga nakakatakot na kwento. Dito po sa kwentong Aswang at Kababalahan. So, abangan nyo po next week at saka I'll do my best para makapag-upload po ng mga short videos para po dito sa YouTube at saka sa TikTok. Okay, yun lamang po. Stay fabulous and spooky dolls. Take care. God bless. Bye-bye. Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dolls@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.